Yon, kumusta po mga bossing? Ito nga pala si Joseph. At welcome sa Sir Joseph Horror Stories. Ang kwento nga po pala natin ngayon ay pinamagatang nagustuhan ng prinsipe ng mga engkanto. Kung mapapansin ng iba ay parang pamilyar, ay galing na po ito sa kabila sa main po natin. At nais ko lamang pong ipaalam na yung channel po natin na yun ay lagi na po nating uploadan. Medyo nabubulol pa, pasensya na. At ngayon, sama-sama po natin pakinggan ito. At sana po'y suportahan nyo pa rin itong channel na ito, pati na rin yung ang Sentensyador. Pati lalo na syempre yung DM Stories. At yun lamang po. Ako po si Joseph at nagpapasalamat ako sa patuloy na pagsuporta nyo kahit na matagal tayong nawala. At yun lamang po. Simulan na natin ang kwento. Hindi pa nakakalampas ang magkakapatid at si Charis nang biglaang makarinig sila ng kakaibang ingay. Nagulantang ang magkapatid dahilan para mabilisan nila ang paglalakad. Biglang nagkalasan ng mga bakal at dumadagundong ang kakaibang tunog na tila ba nagpapagalaw sa lupa. Napayakap pa si Charis kay Cyril dahil naramdaman niya na tila ba biglang lumamig ang buong paligid. Namayani sa buong paligid ang napakabangong amoy na mahahalin tulad sa namumukadkad na bulaklak sa umaga. Tinatangay iyon ng hangin papunta sa kanilang kinaroroonan. Nagpatuloy sa paglalakad ang apat sa kabila ng kanilang nararanasan doon. Napaiyaw si Charis nang maramdaman niya ang napakalamig na bagay na tila ba humahagod sa kanyang katawan. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Tawagin mo na lamang ako Sir Joseph sa pangalang Cyril. 53 anyos. Pamilyado at kasalukuyan nakatira sa Dumangas, Iloilo. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa totoong karanasan ng aking may bahay na tawagin na lamang natin sa pangalang Charis. Ito'y naganap noong panahon na kami ay magkasintahan pa lamang. Isang kwento na nagpamulat sa akin ng katotohanan na ang mundo ay sadyang mahiwaga. May mga nilalang sa dako paroon na hindi nakikita ng ordinaryong mata pero totoong umiiral. Nararapat lamang na igalang natin ang kalikasan dahil karugtong ito ng iba't ibang buhay na patuloy na umiiral. Mapatao man, hayop, engkanto, elemento at iba pa. Taong 1995, sa bayan ng La Castellana, sa Negros. Tagaktak ang pawis ni Cyril habang binabaybay ang daan pauwi sa kanilang bahay sa La Castellana. Halos kalahating taon na ang nakararaan noong huling nakauwi siya sa kanila. Nagtatampo na ang kanyang parehong magulang dahil madalang na ito kung makauwi. Sa uri ng trabaho niya bilang accountant, pahirapan na makahanap ng bakanting araw para makauwi. Halos buong linggo siyang nakatingga sa opisina. Naabala sa pagrepaso ng nakatambak na gawain. Bilang pinakautak ng buong operasyon ng kumpanya sa nasabing usapin ng pananalapi, nawawala na siya ng oras pati na rin sa kanyang sarili. Ang tanging pahinga lamang niya sa tuwing umuwi sa kanyang inuupahan. Napakamaalaga ng kanyang kinakasama na si Charis. Hindi man ito kagandahan, ngunit nagtataglay naman ito ng ginintuang puso na napakabihira lamang na matatagpuan sa modernong panahon. Sa kabila ng kanyang sarili na karera, kahit minsan ay hindi pa ito pumalya sa pag-aalaga kay Cyril. Laking pasasalamat ni Cyril nang sumapit ang Semana Santa. Magkakaroon siya ng mahaba-habang bakasyon. Matagal na nilang balak ni Charis na umuwi sa linggong yon. Ang kanilang usapan na uuwi muna si Charis sa kanila sa Dumaguete bago sumunod kay Cyril doon sa La Castellana. Noon ay pangarap ni Cyril na dumami ang kanyang pera para makapunta sa mga lugar na gusto niya. Subalit nang matupad niya ang pangarap na makaipon, nawala naman siya ng oras para sa sarili. Ang naging hamon sa karera ni Cyril ay oras at panahon na kahit ang pamilya niya ay hindi niya nakakasama. Sa paanan ng Bulkan Kanlaon nakatirik ang tahanan ng mga magulang nito. Kailangan pa niyang maglakad na malayo bago marating ang lugar kung saan siya nagsimulang mangarap. Isang pangarap na kanyang natupad dahil sa kanyang pagpupursige at dedikasyon.
Mahalaga sa kanya ang lugar na yon dahil para sa kanya isang pahinga ang makatungtong muli roon. Iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga hirap na umakyat doon kahit minsan ay hindi niya naisipin na kumbinsihin ang kanyang mga magulang na umalis doon. Isang paraiso para kay Cyril ang lugar kung saan siya isinilang, lumaki at nagtagumpay. Saksi ang lugar na yon ng kanyang paghihirap at pakikibaka sa buhay bago niya nakamit ang tagumpay. Hindi alintana ni Cyril ang butil-butil na pawis mula sa kanyang noo. Namumula na ang kanyang balat dahil sa pagkabilad sa araw. Nararamdaman niya ang mga paltos sa paa dahil sa bigat ng kanyang dinadala na mga damit at pasalubong. Magkasabay silang umuwi ni Charis mula sa Maynila. Hinatid pa niya ito sa terminal ng bus pauwi sa kanila sa Dumaguete bago dumiretso pauwi sa La Castellana. Napawi ang nararamdamang pagod ni Cyril nang malanghap niyang napakasariwang amoy ng simoy ng hangin. Nalalanghap niya rin ang halimuyak ng palay na malapit ng anihin. Tinatangay ito ng simoy ng hangin papunta sa malagong puno ng mangga na pansamantala niyang hinintuan para magpahinga. Nanumbalik sa kaisipan ni Cyril ang nakalipas. Noong panahon ng kanyang kabataan, mga panahon na ang tanging naiisip niya ay kung paano makatakas sa kanyang mga magulang para maglaro. Mga pagkakataong tumatakas siya sa kanyang ina, lalo na't pagkatapos ng tanghalian na pinapatulog silang magkakapatid. Hinihintay niya lang maunang matulog ang kanyang ina't pasalisin na tatakas para sumama sa kanyang kababata na maligo sa ilog. Napangiti na lamang si Cyril nang maalala niyang mga tagpong yon, mga panahon na may kalayaan pa siyang gawin ng mga bagay na kanyang nanaisin. Walang responsibilidad na iniisip at walang karera na kailangan linangin. Tumuli si Cyril sa paglalakad, abot na nuna ng kanyang paningin ng pilapil papunta sa kanilang lugar. Ang kanilang mga tahanan doon ay napapagitnaan ng mga palayan. Magkakalayo ang mga kabahayan doon at bihira lamang kung magkita-kita. Sinadya ni Cyril na huwag ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang pag-uwi para sorpresahin ng mga ito. Alam niya na pihadong matutuwa ang mga ito kapag nakita siya. Masidhi ang pananabik ni Cyril sa kanyang magulang, ganoon din sa kanyang dalawang kapatid na pareho ng binatilyo. Nasasabik siya sa mga tagpong noong nag-aaral pa lamang siya ng kolehiyo. Sa tuwing Sabado at Linggo ay naglalaro silang magkakapatid ng basketball sa kanilang bakuran. Malapit si Cyril sa kanyang dalawang kapatid kahit 5 taon ang pagitan ng pangalawa at 7 taon naman na bunso. Naging huwaran siyang halimbawa sa kanyang mga kapatid kaya ganoon na lamang kataas ang respeto ng mga ito sa kanya. Habang papalapit sa kanilang bakuran ay unang natanong ni Cyril ang kanyang ama na abala sa pagsasaayos ng pilapil. Ganito ang karaniwang ginagawa ng kanyang ama kapag malapit ng anihin ng palay. Sinasadya nitong gumawa ng daanan ng tubig para hindi maputik kapag sumapit ang tamang panahon na handa ng gapasin ang kanilang mga tanim na palay. Nagmadaling umahon ang kanyang ama na si Richard para tulungan ang anak na maibaba ang pinapasan-pasan na malaking kahon. Hindi ka man lang nagpasabi anak na uuwi ka ngayon. Sana'y napasundo kita sa mga nakababata mong kapatid sa labasan. Ayos lang tay, sinadya ko talagang huwag ipaalam na uuwi ako ngayon. Gusto ko kasi kayong masorpresa sa aking pag-uwi. Puno ng pananabik na sambit ni Cyril. Halika na sa loob, nagtatampo na ang nanay mo. Ang buong akala niya wala ka ng planong umuwi eh. Napakaraming trabaho tay sa Maynila kaya pahirapan po talagang makatsyempo ng pag-uwi eh. Ganon nga ang sabi ko sa nanay mo. Siyempre, kaakibat ng malaking sahod at mataas na posisyon ang mabigat na responsibilidad. May kalahating buwan ako tayo ng bakasyon. Sabik na sabik ako makauwi. Malapit na pala ang anihan ng palay no. Tamang-tama ang pag-uwi ko. Muli ko mararanasan ang gumapas ng palay. May pananabik na pahayag pa ni Cyril sa kanyang ama. Ikaw talagang bata ka. Hinding-hindi nagbabago. Gustong-gusto mo pa rin magbabad sa makating trabaho. Dudo lang ako anak kung kakayanin pa ng balat mo. Ikaw talaga tay, ganun pa rin ako. Hindi ko pa rin ipagpapalit ang buhay probinsya. Ito ang paraiso para sa akin. Dito ang pahinga ko. Minsanan lang ako makauwi kaya susulitin ko na. Haya ay napahayag ni Cyril. Halika na sa loob anak, ipagluluto kita ng paborito mong tinola. Tamang-tama may dumalaga akong manok na atsak na may paitlugan.
Alam ko na hindi ka nakakahigop ng paborito mong sabaw sa Maynila. Tiyak tay, taob na naman mamaya ang isang kaldero ng kanin sa akin. Abisuhan mo si nanay na damihan ng sasaing ha. Pagkapasok ni Cyril sa loob ng kanilang bahay, ay agad siyang niyakap ng kanyang nanay Myra. Hindi maganda o gaga ang ginang sa pagkamusta sa panganay na anak. Ang dalawang kapatid naman ni Cyril na sina Carlo at Michael ay panay ang sukat ng mga damit na pasalubong ng kanilang kuya. Kuya, di ba sabi mo sa akin nung huling pag-uusap natin sa telepono na dadalhin mo ang kinakasama mo sa Maynila? Sino nga ba yun? Si Ate Charis. Usisa pa ni Carlo sa kanyang kapatid. Dumaan pa sa kanila sa Dumaguete. Susunod na lamang siya dito pagkalipas ng 5 araw. Paliwanag ni Cyril sa kanyang kapatid. Agad na sumabat si Myra para tanungin ang kanyang panganay na anak kung balak na ba nitong mag-asawa. May himig ng pagtatampo sa timbre ng boses ng kanyang ina. 23 pa lang po ako, Nay. Wala pa po akong balak na magpakasal. Huwag ka na magtampo dyan. Hindi pa nga ako lalarga hanggat hindi ko pa napagtatapos itong 2 bokong kong kapatid. Isa pa, may plano akong patayuan kayo ni tatay ng disenteng bahay. Masyado pang maaga para mag-asawa. Paliwanag ni Cyril sa kanyang ama. Nagsasama kayong dalawa sa iisang bahay, sigurado na hindi maiiwasan na gagawin yung ginagawa ng mag-asawa. Paano na lang yun, anak? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakapaligid sa inyong dalawa, lalong-lalo na si Charis na babae? Nag-aalalang saad pa ni Myra sa kanyang anak. Moderno na ang buhay sa lungsod, Myra. Ibang-iba sa pamumuhay natin dito sa probinsya. Responsableng bata ang anak natin at buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Kayang-kaya nilang panindigan ng bagay na kanilang ginagawa. Isa pa'y hindi natin masisisi ang anak natin. Manang-mana sa kanyang ama na pogit matikas ang katawan. May katuwiran naman kung bakit agad na pinakuran ng nobya niya. May halong kapilyuhan na pagtatanggol ni Richard sa kanyang anak. Ikaw, Ricardo, tigil-tigilan mo nga ako sa mga kalokohan mo. Huwag mo itulad ang anak mo sa kalokohan mo nung araw. Ibang-iba ang anak mo sa iyo. Nagtapos siya ng pag-aaral at nagkaroon ng disenteng trabaho bago lumarga. Sermon ni Myra sa mister. Ayan na naman, nagsisimula na naman kayong dalawa. Saan na naman pupunta yung usapan yung dalawa mamaya? Madami akong dala na pasalubong sa inyong lahat. Iyon na lang ang pagtuunan nyo ng pansin. Aasikasuhin ko lang, anak, ang pangako kung pagluluto kita ng tinolang manok. Alam ko na pagod ka na sa biyahe kaya kailangan na makahigop ka ng masarap na sabaw para may masmasan ka sa pagod. Si Myra naman ay ipinagsaing si Cyril ng bagong ani na bigas habang sina Carlo at Michael naman ay inihahanda ang pangsahog sa lulutuing tinola para sa kanilang kuya. Ipinag-ihaw si Cyril ng kanyang ina ng sariwang tilapia at dalag na hinuli ni Carlo at Michael sa kanilang munti na palaisdaan. Sarap na sarap si Cyril sa kanyang tanghalian. Sabik na sabik siyang makakain ng ganoong pagkain sa probinsya. Pagkatapos ng tanghalian ay naglakad-lakad muna si Cyril kasama ng kanyang 2 kapatid sa labas para magpatunaw ng kanyang kinain. May matandang paniniwala ang kanyang ina na bawal maligo o matulog pagkatapos kumain. Nakasanayan na ni Cyril ang ganoong paniniwala na dala-dala niya hanggang sa Maynila. Habang naglalakad ay napukaw ang atensyon ni Cyril sa isang malawak na bukal na dati nilang pinapaliguan. Naalala niya dati na doon sila tumatalon sa nakayongyong na malaking puno ng bayabas habang naliligo sa bukal. May kalayuan na iyon sa kanilang bahay kaya minsan ay kailangan pa niyang tumakas para makasama sa paliligo sa kanyang kababata. Malalim ang bukal na iyon. Ilang beses na niyang sinubukan na marating ang pinakailalim nito pero hindi niya maabot-abot. Lubos na nagtataka si Cyril dahil nababakuran na ito ng malalaking puno ng kawayan na may karatula na nakalagay na bawal pumasok sa lugar na yon. Agad siyang nag-usisa sa kanyang 2 kapatid kung bakit yun pinagbawalang pasukin. Alam mo kuya, sa loob ng 2 taon na nagtrabaho ko sa Maynila, marami nang nangyari dito. Lalong-lalo na sa bukal na ito, pinangingilagan na dumaan dito pagkagat ng dilim eh. Paglalahad pa ni Carlo sa panganay na kapatid. Agad na nangunot ang noo ni Cyril at agad na nakuha ang kanyang atensyon para umusisa pa ng gusto sa kanyang kapatid. Bumalik na lang tayo kuya Cyril. Doon na lang natin ipagpatuloy ang pag-uusap sa ibang lugar.
Iniiwasan ng mga tao rito na lumikha ng ingay kapag napadako sa lugar na ito eh. Umakbang na papalayo ang magkakapatid palayo sa lugar na yon. Doon na nila ipinagpatuloy ang pag-uusap sa paanan ng bundok kung saan abot na nawantuktok ng bulkang Kanlaon. Maraming buhay namang kinuha ang bukal na yon sa loob ng 2 taon, kuya. Simulang madiskubre ito ng tagalabas, ay dinagsa na ito ng mga turista. Kasabay ng pagdami ng turista ang pagkasira ng bukal. Sa kadahilanan na hindi umaagos ang tubig kaya naiipon ng mga pagkain na natatapon nila sa loob ng bukal. Tumambak ang basura at kumalat sa palibot nito hanggang sa nangyari ang trahedya na gumimbal sa amin lahat. Habang naliligo sa loob ng bukal, ang napakaraming dayo ay bigla na lamang lumitaw ang napakalakas na ipo-ipo na humigop sa mga taong naroon. Marami ang namatay, kuya, pagkatapos na umupa ang lakas ng ipo-ipo. Pansamantalang tumigil ang pagdating ng mga turista pagkalipas ng ilang buwan at may grupo ng mga kabataan na nangahas na lumusong sa bukal. Bigla na lamang kumulo ang loob ng bukal at nalapnos yung mga katawan ng kabataang naliligo ron. Marami pa ang trahedya na naganap doon hanggang nagdesisyon na yung lokal na pamahalaang isarado na ng tuluyan yung lugar. Paglalahad pa ni Carlo sa kanyang kapatid. Siguradong may naganap na investigasyon, Carlo. Ano ang paliwanag ng mga eksperto tungkol sa nangyari sa bukal? Usisa naman ni Cyril. Ayon sa otoridad na mayroong singaw mula sa bulkan na paminsan-minsang nagiging aktibo kapag tumataas ang apoy na putik sa loob nito. Ganoon din po yung ipo-ipo. Dahil sa bugso ng init ay gustong lumabas kaya lumitaw ang ipo-ipo. Pagpapaliwanag naman ni Carlo sa kapatid. Nakakatakot naman ang sinapit ng mga namatay doon. Sana magsilbing aral ito na huwag abusuhin ang kalikasan. Hindi naman ito nangyayari noon eh. Siguro nagalit ang kalikasan dahil sa walang pakundangan na pagsira ng mga taong bumibisita sa bukal. Napaka-irresponsable ng tao kaya nangyayari ang ganyang trahedya eh. Paalala pa ni Cyril sa 2 kapatid. Iba ang sinabi ng mga albularyo at babaylan na tumingin sa lugar, kuya. Pagbabahagi naman ni Michael sa kanyang kuya. Iba? Anong ibig mong sabihin, bunso? Usisa ni Cyril sa sinambit ng bunsong kapatid. Ayon sa albularyo at babaylan, kuya, pugad umano ng engkanto ang nasabing lugar. Maraming engkanto ang namatay doon dahil sa pagtatapon ng mga taong nagagawi doon, kagaya ng asin at iba pa. Kanlungan ito ng mga engkanto at kasabay ng pagkasira ng bukal ang paglaho ng kanilang buhay. Nakadepende ang buhay ng mga engkanto na nakatira doon sa kalinisan ng bukal. Kasabay ng pagtaas ng polusyon sa bukal ang pagkamatay ng mga engkanto na nakadepende ang buhay dito. Iyon ang dahilan kung bakit kumukuha ng buhay ang mga engkantong nakatira doon. Paglalahad ni Michael sa kanyang kapatid. Grabe naman yon. Laksa-laksang buhay ang kinuha ng mga nilalang na nakatira doon. Sukdulan ang kanilang galit kung ganun. Hindi pa umano matatapos doon ang kanilang pagkuha sa mga inosenteng buhay, kuya. Marami pa ang kanilang kukunin ayon sa sinabi ng mga manggagamot na tumingin dito. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga residente dito ay umiiwas na mapadako sa bukal. Wag na kayong bumalik doon. Sumunod na lang tayo sa mga sinasabi ng manggagamot. Totoo man yun o hindi. Iba na yung nag-iingat. Wala namang mawawala kapag sumunod tayo eh. Nagkakaintindihan ba tayo? Bili ni Cyril sa 2 kapatid. Pagka-uwi ay agad na naligo si Cyril para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Iisang silid lamang ang inuuko pa nilang magkakapatid dahil parehong barako naman silang 3. Maghapon na hindi pumasok sa silid ang mga nakababatang kapatid ni Cyril para hindi madistorbo ang kanyang pamamahinga. Ginising na lamang si Cyril ni Michael para kumain na ng hapunan dahil sa pagod ay halos 6 na oras ang tuloy-tuloy na pagtulog ng binata. Anong oras na ba, bunso? Usisa ni Cyril sa kapatid nang gisingin siya nito. 8:00 na, kuya. Pinapagising ka na ni nanay dahil masama daw kapag kumain ka na may kasabayang natutulog. Halika na, kuya. Sumabay ka na lang kumain sa amin. Total, naabala na rin naman ang pagtulog mo eh. Paliwanag naman ni Michael sa kanyang kuya. Si nanay talaga. Magpasa hanggang ngayon ay buhay na buhay ang diwa sa makalumang paniniwala. Ayos lang, bunso. Matagal na rin naman ang huling nakasabi ko kayo sa hapunan. Mauna ka na. Susunod na lamang ako at maghihilamos lamang ako bago humarap sa biyaya.
Tandang-tanda mo pa rin talaga kuya yung mga paniniwala ni nanay, no? Natatawang pahayag pa ni Michael. Oo naman, iyon ang ipinamulat ni nanay sa akin. Nakakatawa man para sa iba pero hindi tayo magiging ganito na magkakapatid kung hindi dahil sa mga paniniwala ni inay. Sambit naman ni Cyril sa kanyang kapatid. Habang naghahaponan ay pinag-usapan ng mag-amaan tungkol sa napipintong pagbisita ng nobya ni Cyril. Ayon sa kanyang ama na mabuti na magpagawa na sila ng karagdagang silid para magkaroon sila ng pribado na magkasintahan. Sa unay kinontra pa ni Myra ang ideya ng kanyang mister pero sa huli ay napahinuhod na lamang di siya dito. Ano pang pinag-aalala mo, Myra? Matagal nang nagsasama ang anak natin at ang nobya niya sa Maynila. Ano pang punto mo para kailangan nilang maghiwalay ng silid? Pagkontra ni Richard sa reklamo ng asawa. Tama si tatay, Nay. Hindi mo na kailangan mag-alala sa amin. Pareho kami ni Charis na hindi pa handa na magkaroon ng anak. Matagal pa bago ka namin mabigyan ng apo. May kanya-kanyang karera kami na kailangan na pagtuunan ng pansin. Masyado pa kaming abala para sa ganung bagay. Paliwanag ni Cyril sa kanyang ina. Natauhan si Myra sa sinabi ng kanyang anak dahilan para kumalma ito. Bumaling sa ibang bagay ang kanilang usapan hanggang sa magkasundo ang tatlong magkapatid na maagang magising para pagtulungang anihin ang kanilang tanim na palay. Ganoon ang buhay ni Cyril noong panahon na hindi pa siya nakakaluwas ng Maynila para magtrabaho. Likas ang katalinuhan kay Cyril lalong-lalo na pagdating sa numero dahilan para manguna ito sa klase noong magtapos siya ng kolehiyo. Sa unang sabak ni Cyril para kumuha ng lisensya ay agad niya itong naipasa dahilan para pag-agawan siya ng malalaking kumpanya sa Maynila. 19 na taong gulang pa lamang si Cyril nang magtapos siya ng kolehiyo. Sa ika-4 na baitang si Cyril nang maisama siya sa listahan ng mga batang may natatanging antas ng talino sa matematika. Sumailalim si Cyril sa iba't ibang pagsubok para masukat ang antas ng kanyang talino. Pagkatapos ng pagsisiyasat ay nakatanggap ng rekomendasyon si Cyril na humakbang sa ikalawang baitang sa sekundarya. Hindi na umanutugma ang kanyang talino sa kanyang kaedaran. Iyon ang dahilan kung bakit napaaga ang pagtatapos nito. Pagkatapos ng hapunan ay sabay-sabay na pumasok ang tatlong magkakapatid sa kanilang silid. Pareho silang magkakapatid na mahilig magbasa bago matulog. Iyon ang kanilang pampaantok bago matulog. Naalimpungatan si Cyril sa kalagitnaan ng gabi dahil sa ginawang pagyugyog sa kanya ng bunsong kapatid na si Michael. Agad naman niyang naunawaan ang dahilan. Nakakarinig sila ng malalakas na lagiting ng kadena at ugong ng barko. Malayo sa kanilang lugar ang pantalan at nakatira sila sa itaas ng kabundukan. Agad na kinilabutan si Cyril dahil batid niya na may nangyayaring kababalaghan sa labas. Narinig mo ba yun, kuya? Ang malakas na ugong ng sasakyan, parang nagmumula sa barko. May malakas pa na kalansingan ng bakal. Bulong ni Michael sa kanyang kapatid. Gisingin mo bunso si Carlo. Aalamin natin kung saan nagmumula yung tunog na yon. Ginising ni Michael si Carlo at katulad nilang dalawa ay kinilabutan din sa narinig. Paglabas ng tatlong magkakapatid ay naroon na ang kanilang ama sa labas. Nagmamatsyag sa paligid at pasilip-silip sa siwang ng kanilang bahay. Nabigla pa ang tatlong magkakapatid nang sawayin sila ng kanilang ama. Akma na sanang bubuksan ni Carlo ang pinto para lumabas. Sa kanilang tatlong magkakapatid, pinakamalakas ang loob ni Carlo. Mapangas ito pagdating sa mga bagay-bagay na nakakatakot. Anong ginagawa ng tatlong binata ko rito? Anong gagawin nyo? Lalabas kayo? Titingnan lang namin tay kung saan nagmumula ang naririnig naming ingay. Napakasakit sa tenga eh. Iyon ang huwag na huwag niyong gagawin. Kanina pa ako nandito at kitang-kita ko mula rito sa loob. Ang pagdaan ng residente dito nakakaiba. Bakit kakaiba tay? Sino bang tinutukoy niyo? Tanong naman ni Carlo sa ama. Mga engkanto anak. Malakas ang hinala ko na umahon sila mula sa bunganga ng Bulkan Kanlaon. Ayon sa mga matatanda, na ang mismong bukana ng Bulkan Kanlaon ay portal ng iba't ibang uri ng engkanto. Paliwanag naman ito sa kanyang mga anak. Anong mangyayari tayo sakaling nasa labas kami nang dumaan sila? Tanong pa ni Cyril sa kanyang ama. Isasama ng mga engkanto ang sino man na kanilang madaraanan pa uwi sa banal na syudad. Ayon sa mga matatanda na ang paglabasan ng mga engkanto ay nangangahulugan
ng kanilang paglakbay papunta sa banal na syudad. Paliwanag pa ni Richard sa kanyang mga anak. Ibig sabihin tay, na ang naririnig natin na kalansingan ng mga kadena at ugong ng barko ay nagmula mismo sa kanilang sasakyan na panglayag? Tanong naman ni Michael sa ama. Tama bunso, noon pa lamang ay may sinasabi ng mga matatanda na mayroong daungan ng gintong barko dito sa ating lugar. Iyon ang dahilan kung bakit may mga napapabalitang mga residente dito na nawawala. Kinukuha sila ng mga engkanto at dinadala pa uwi upang gawing alipin. Paglalahad nito, mabuti na lang tayo hindi pala kami natuloy na lumabas. Kinikilabot ang pahayag pa ni Cyril sa kanyang ama. Napasilip ang mag-ama sa labas nang biglang lumiwanag ang buong paligid. Lumitaw ang nakakasilaw na liwanag at kasabay ang pag-ugong ng barkong papalayo. Nakaalis na ang barkong may lula ng engkanto papunta sa kanilang banal na lungsod. Pahayag ni Richard sa kanyang 3 anak. Hindi na nakabalik sa pagtulog ang mag-ama. Sumalang na lamang ng kaping barako si Richard para mainitan ang kanilang tiyan. Bago lumusong sa palayan para simulan na ang panggagapas, kailangan na makapagsimula na silang mag-ama para pagsapit ng tanghaling tapat ay maaari na silang magpahinga. Sa kabila ng kanilang naranasan na kababalaghan noong nakaraang gabi, ay nairaos pa rin ng mag-ama na matapos ang pag-aani ng palay. Pagsapit ng hapon ay naubos ng kapasin ng mag-ama ang palay. Kinabukasan na nila ito iipunin sa isang lugar para maisalang sa makinarya na naghihiwalay sa bunga ng palay. Pagkagat ng dilim ay sinarado na ni Richard ang kanilang bahay. Hindi na niya pinayagan na magpalaboy-laboy ang kanyang 3 anak. Aminado si Richard na hindi malabo na muling maranasan nila ang kaparehong nangyari noong nakaraang gabi. Mga anak, bawal na muna kayong lumabas pagsapit ng gabi. Alam niyo naman ang nangyari kagabi. Ayaw kong may isa sa inyo mapahamak. Maniwala na lamang tayo sa sinasabi ng mga matatanda. Wala ka ba nasagap na balita tay kung paliban sa atin ay may nakapansin o nakarinig ng nasaksihan nating kagabi? Tanong naman ni Cyril sa kanyang ama. Ang totoo niyan anak ay halos sa ating mga kapitbahay sa kabilang pulo ay nagising kagabi. Ayon sa 2 matanda na malapit ng bahay sa bukal ay doon umano ang pinakamalakas at pinakamaliwanag kagabi. Sa kanilang hinuha na doon pumunta ang mga engkanto. Malakas ang kanilang hinala na iyon mismo ang tinutukoy na daungan ng mga matatanda noon. Paglalahad pa ni Richard. Ibig sabihin na hindi lang basta kanlungan o tirahan ng mga engkanto ang bukal, kundi sentro mismo ng kanilang pamumuhay dito sa atin. Saad naman ni Richard. Ganun nga anak, iyon ang dinadaungan ng gintong barko na sumusundo sa mga engkanto papunta sa kanilang banal na lungsod. Paliwanag pa ni Richard. Ano bang kanilang ginagawa sa banal na lungsod, tay? Sa banal na lungsod umano nakatira ang mga maharlikang engkanto, mga uri ng engkanto na nabibilang sa matataas na antas. Sila ang lahi ng engkanto na tumataglay ng dugong bughaw o malalakas na uri ng engkanto. Pagpapaliwanag pa ni Richard. May ganoong sistema rin pala tay na umiiral sa kanilang mundo. Walang pinagkaiba sa ating mundo kung saan nakahiwalay ang mayayaman at mahihirap. Mga mayayaman at makapangyarihan ay nakalalamang sa ating komunidad. Sila ang nangingibabaw sa estadong panlipunan. Pahayag naman ni Michael. Ganun nga anak, walang pagkakaiba sa ating lipunan. Pagkatapos ng maani ang palay, ay nagboluntaryo na sina Carlo at Michael na siyang magbibilad sa araw para may pasok na sa kanilang bodega. Ang mag-amang Cyril at Richard naman ay pinagtulungan na pandayin ang karagdagang silid sa kanilang bahay. Paghahanda iyon sa nalalapit na pagbisita ni Charis sa kanilang lugar. Perpektong panahon na rin iyon para lubusang makilala ni Charis ang pamilya ni Cyril. Ganoon din ang magulang ni Cyril at kapatid. Oras na yun para makilala nila ang ugali ng babae na nakatakdang maging asawa nito. Kailangan na bumaba ang mag-ama para bumili ng materyales na gagamitin sa paggawa ng karagdagang silid. Minabuti ni Cyril na bumili ng mga tabla at plywood para maging mabilis ang kanilang paggawa. Ang pinakamabilis na daanan paakyat sa bundok ay iyon mismo ang katabing daanan ng bukal. Napilitan ng mag-ama na dumaan doon kaysa pagtiisan ng makitid na pilapil. Habang binabagtas ng mag-ama ang matarik na bundok ay bigla silang mag-amang nakaamoy ng asupre.
Tinatangay iyon ng hangin mula sa bukal. Malayo pa lamang ay natatanaw ng mag-ama ang kasalukuyan na mapuputing usok na nagbumula sa bukal. Masama ito anak, sa palagay ko'y mayroon na namang napahamak sa bukal. Bakit po tay? Ano bang nangyayari? Ibinaba ni Richard ang kanyang pasan-pasan na plywood. Mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalala at takot sa biglaang paglitaw ng makapal na usok ng bukal. Nagulantang ang mag-ama nang bigla silang makarinig ng magkakasunod na hiyaw mula roon nga sa nasabing bukal na yon. Tay, ano bang nangyayari? Bakit may naririnig ako nakakatakot na hiyaw mula sa bukal? Sigurado anak na mayroon na namang nangahas na lumusong dito. Sigurado ako na mayroon na namang buhay na kukunin ng bukal. Tugon nito sa kanyang anak. Anong gagawin natin tay? Sigurado na mamamatay ang sino man na mangangahas na lumusong sa bukal. Tay, baka kumulo na naman ang tubig sa loob nito, kaya biglang lumitaw ang makakapal na usok. Sigurado na malalapnos ang kanilang balat dahil sa biglaang pagkulo ng tubig doon. Kailangan na nating humingi ng tulong kay Kapitan para sila na ang gumawa ng paraan para mapasok ang mapanganib na lugar. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos na pumasok doon, baka madami pa tayo. Inilapag ng mag-ama ang buhat-buhat nilang pinamili sa bayan at magkasabay na tumakbo para puntahan si Kapitan. Kailangan na nilang ipaalam sa kinauukulan para matimbrehan ng otoridad sa nangyayari rito. Natagalan pa si Kapitan bago makaalis dahil hinintay pa nila ang mga bombero at pulis na magsagawa ng rescue. Nagsitayuan ang balahibo ni Cyril ng kanyang matunghayan ng katawan ng mga kabataang lalaki. Nalapnos ang buo nilang katawan at hindi na makilala ang kanilang buka. Agad na kinuha ng punerarya ang kanilang katawan para ibaba sa bayan. Kalmado na ang bukal nang dumating sila doon. Tumigil na ito sa pagkulo pero mararamdaman pa rin ang pagsingaw ng init mula doon. Sigurado ako na dayo lamang ang mga kabataan sa ating lugar. Takot ang mga kabataan dito sa atin na gumawi sa lugar na ito eh. Sambit ni Richard sa kanyang anak. Yun nga ang sinasabi ko kay Carlo at Michael na ingatan ang mapagawi sa lugar na ito. Mabuti dahil mukhang natatakot din silang dalawa na mapadako sa banda rito. Ewan ko ba anak kung bakit ganito ang nangyayari sa ating baryo. Dati naman malaya kayo nagpapalaboy-laboy sa ating lugar. Kasabay ng pag-usbong ng turismo, ang mga trahedya na paulit-ulit na nangyayari. Hindi naligtas ang ating lugar kumpara nun. Nakakalungkot nga tay, ang lugar na itinuring ko noon na paraiso ay nabahira na ng nakakapangilabot na kaganapan. Ang mga magagandang karanasan ko noon sa aking kabataan ay lumamlam na dahil sa masalimbuot na pangyayari sa ating baryo. May panghihinayang pangsambit ni Cyril. Dahil malapit nang kumagat ang dilim, iminungkahi ni Kapitan na lisanin na ang lugar. Binuhat na muli ng mag-ama ang kanilang dalahan para ituloy na sa pag-uwi. Pagdating sa kanilang bahay ay agad na nag-usisa si Myra sa kanyang mag-ama kung bakit inabot na sila ng dilim sa bayan. Isinalaysay ni Richard ang buong pangyayari sa kanyang pamilya. Kinilibutan ng mag-iina sa kanyang isinalaysay. Ipinarating ni Myra sa kanyang mister na ang pag-aalala sa kanyang mister dahil kung tutuusin ay kulang-kulang 1 kilometro lamang ang layo ng kanilang tirahan sa bukal. Kampante ako Myra na walang mangyayari sa ating pamilya hanggat pinili nating iwasang mapadako sa bukal. Ang mga biktima ng bukal ay yung mga mapangahas na lumusong rito sa kabila ng paalala na binigay sa kanila. Hindi nagkulang ang kinauukulan sa pagpapaalala sa kanila. Namatay sila dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Kinabukasan ni Huwebes Santo, ayon sa matatandang paniniwala, nakalakasan ito ng mga nilalang na hindi naniniwala sa Diyos. Ayon din sa mga matatanda na lapitin ng disgrasya kapag sumasapit ang Semana Santa o banal na araw ng mga Katoliko. Iyon mismo ang araw na pinagkasunduan ni Cyril na susunduin niya si Charis sa Kapatagan. Malayo na kapag nagbiyahe pa si Cyril papuntang terminal, kaya minabuti niyang hintayin na lamang ang kasintahan doon sa kanto, papasok sa daan pakyat ng kanilang baryo sa ibabaw ng bundok. Bago pa pumutok ang araw ay gising na si Cyril. Minabuti ni Richard na kanyang ama na pasamahan siya sa kanyang 2 nakababatang kapatid dahil medyo madilim pa nang umalis ito. Masayang-masaya naman sina Carlo at Michael dahil sa wakas ay makabababa ang mga ito sa Kapatagan.
Nakakababa lamang ang magkapatid kapag may pasok sa eskwela. Nagkataon na bakasyon kaya natenga ang dalawa sa loob ng kanilang bakuran. Pagdating sa kapatagan ay agad na nagpaalam sina Carlo at Michael sa kanilang kuya na pumunta sa palengke para mamili ng kanilang personal na mga gamit. Pinayagan naman sila ni Cyril dahil kampante naman ito na walang mangyayari dahil nandoon naman sila sa sentro ng kanilang lugar. Inabot pa si Cyril ng 2 oras bago makarating ang bus na sinasakyan ni Charis. Kitang-kita sa mukha na magkasintahan ng pananabik sa isa't isa. Mahal, may hinihintay lang ako na dumating bago tayo magpatuloy sa paglalakad. Tamang-tama mayroon tayong tagabuhat. Mukhang dinala mo na yata ang lahat ng pasalubong sa lugar nyo eh. Pagbibiro pa nito sa nobya. Napatawa na lamang si Charis sa tinura ng kanyang nobyo dahil may katotohanan naman ang mga sinabi nito. Dumala siya ng iba't ibang pasalubong mula sa kanila. Ang iba'y para iyon sa pamilya ni Cyril at ang iba naman ay para dalhin nila pabalik sa Maynila. Nag-usisa si Charis sa kanyang nobyo kung sino ang kanilang hinihintay. Natagalan ng 2 kapatid ni Cyril dahil minsanan lamang ang mga ito kung makababa. Ay naku, ang 2 kapatid ko. Ang kinukwento ko sa iyo dati sa Maynila. Kanina pa nga yung 2 yun. Siguradong nawilis sa pamimili kaya natagalan. Paumanhin ni Cyril sa nobya. Pinahinuhod naman ni Charis si Cyril na hayaan na lamang ang kanyang mga kapatid dahil mga binata na ang mga ito. Walang pasok kasi kaya tiyak na pang matagalan ang bibilhin ng mga yon, mga personal na gamit nila. Ewan ko nga ba, sa 2 yon panay ang gamit ng iba't ibang produkto para pumuti. Doon lang naman sila sa aming bakuran eh. Natatawang paliwanag pa ni Cyril. Ipinaabot ni Charis sa nobyo na intindihin na lamang ang 2 kapatid dahil binata na ang mga ito. Aminado naman si Cyril sa ganoong bagay dahil dumaan naman siya sa ganoong yugto. Napatigil ang kanilang pag-uusap dahil narinig nila ang buskahan ng 2 mula sa malayo. Nagtatalo pa ang 2 sa kanilang mga pinamili. Biglang natigil ang 2 sa pagtatalo nang makita nila si Charis na nakatayo habang nakikipagkulitan sa kanilang kuya. Nakaramdam ng hiya ang 2 binata nang sa wakas ay makadaupang palad nila ang nobya ng kapatid. Napangiti na lamang si Charis nang biglang tumahimik ang 2 binata. Kaninang ingay-ingay niyong 2. Nakita niyo lang ang inyong ate Charis, bigla na lamang kayong nanahimik dyan. Pangbubos ka pa ni Cyril sa 2 kapatid. Ate, magandang umaga po. Kumusta ang biyahe mo? Pasensya na kung naantala ang pag-uwi niyo ni kuya. Nawili po talaga kami ni Michael sa pamimili at hindi na namin namalayan ng oras. Panghingi naman ng dispensa ni Carlo. Ito kasi si Kuya Carlo, ang daming binili. Dinaig pa ang babae sa dami ng gustong bilhin eh. Pagpapaliwanag naman ni Michael. Ako mang sasagot pa sana si Carlo ngunit sinaway na sila ni Cyril para hindi na umabot pa sa pagtatalo ang 2. Saan na naman naabot ang bangayan yung 2? Simulan nyo na kaya magbuhat ng mga dalahin ni Ate Charis nyo. Tignan ko lang kung magawa pa ninyong magbangayan mamaya. Panay ang saway ni Charis sa nobyo sa tuwing pinaglalaroan niya ang 2 kapatid. Panay reklamo si Michael dahil noon pa man ay hindi ito sanay sa mabibigat na gawain. Dahil bunso sa 3 magkakapatid kaya naging sentro ng atensyon. Kuya, saan tayo dadaan? Tanong naman ni Carlo sa kanyang kapatid. May hirapan ang Ate Charis mo kapag sa makitid na pilapil tayo dumaan. Doon na lang siguro sa tabi ng bukal, Carlo. Kuya, ligtas bang dumaan doon? Di ba kahapon lang may mga nadali na naman yung bukal na biktima? Paalala naman ni Michael sa kanyang kuya. Huwag lang tayo mag-iingay kapag dumako tayo doon. Wala naman manggagambala kapag hindi tayo nang bulabog doon. Nag-usisa si Charis sa pinag-uusapan ng magkapatid. Ngunit alanganin na para matugunan ni Cyril ang katanungan ng nobya. Kaya minabuti niya na lamang nabalaan ito. Pahakbang na sila sa daanan kung saan ay gilid lamang ng bukal. Hindi malinaw na makikita ang bukal dahil natatabunan ito ng madabong na puno ng bayabas. Ang makikita lamang sa gilid ang nakaharang na barikada kung saan may nakasulat na babala. Matalinong babae si Charis kaya agad niyang naunawaan kung bakit biglang natahimik ang magkakapatid pagdaan nila doon. Alam niya na may panganib sa lugar na yon kaya ganoon na lamang ang pag-iingat ng magkakapatid na makalikha ng ingay. Hindi pa nakakalampas sa magkakapatid at si Charis nang biglang makarinig sila ng kakaibang ingay.
Nagulantang ang magkakapatid dahilan para bilisan nila ang paglalakad. Biglang nagkalasan ng mga bakal at dumagundong ang kakaibang tunog na tila ba nagpapagalaw sa lupa. Napayakap si Charis kay Cyril dahil naramdaman niya na tila biglang lumamig ang buong paligid. Namayani sa buong paligid ang napakabangong amoy na mahahalin tulad sa pamamukadkad ng bulaklak sa umaga. Tinatangi iyon ng hangin papunta sa kanilang kinaroroonan. Nagpatuloy sa paglalakad ang apat sa kabila ng kanilang nararanasan doon. Napahiyaw si Charis nang maramdaman niya ang napakalamig na bagay na tila humahagod sa kanyang katawan. "Mahal, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo?" Nag-aalalang usisa ni Cyril sa nobya. Napaiyak na lamang si Charis dahil sa kababalagan na kanyang nararanasan sa lugar na yon. Napayuko ang apat nang biglang sumilay ang nakakasilaw na liwanag sa lugar. Napasigaw ang isang matandang lalaki dahil nakita niya ang presensya ng apat sa lugar. "Huwag kayong titingin sa liwanag na nagmumula sa portal. Tatangayin kayo nito papasok sa banal na lungsod ng mga engkanto." Sigaw ng matandang lalaki na nakatira malapit sa bukal. Nakahawak sa garapon si Lolo Igme. Tuloy-tuloy ang dakot niya ng asin na isinasaboy nito malapit sa bukal. "Hali kayo! Sumunod kayo sa akin!" Nagmamadaling pag-aaya ng matanda sa apat. Dinala ng matanda ang apat palayo sa bukal. Nanginginig si Charis dahil sa kanyang nararamdaman na takot. Iyon ang unang pagkakataon na maranasan niya ang ganon. Si Cyril naman ay labis ang pag-aalala sa kanyang nobya. "Ano ang ginagawa mo, Cyril? Gusto mo bang ialay ang mga buhay niyo sa mga engkantong Banwaanon? Alam mo naman na patay ang Panginoon ngayon, kaya kalakasan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating ordinaryong mga mata. Nagpaabot pa talaga kayo ng tanghaling tapat bago dumaan sa bukal." Sermon ni Lolo Igme kay Cyril. Kilala ni Cyril si Lolo Igme, ganoon din ang matanda. Malapit ito sa bawat residente sa lugar. Sa katunayan ng matandang albularyo ang nagpaanak sa kanilang ina ng iluwal silang magkakapatid. Hindi na iba sa kanilang matandang manggagamot at parang tunay na apo na rin ang turing nito sa kanila. "Pasensya na po, Lolo Igme. Kinakailangan lang namin bumaba sa kapatagan para sunduin ang aking nobya. Gusto ko lang makilala siya ng aking mga magulang at kapatid bago kami bumalik ng Maynila." Paliwanag ni Cyril sa matanda. "Nangyari na, Cyril. Wala na tayong magagawa. Ipanalangin na lamang natin ang kaligtasan ninyo. Sana walang natipuhan ang Banwaanon sa inyong apat. Tuso ang lahi ng engkantong iyon. Sa kabila ng kanilang pagiging puti, ay hindi maiwasan na mahumaling sila sa mga mortal." Paglalahad ni Lolo Igme. "Sa tingin mo, Lolo Igme, hindi na kami babalikan ng engkantong Banwaanon?" Natatakot na tanong naman ni Carlo sa matanda. "Hindi ko masasabi, Carlo. Talasan nyo lang ang inyong pakiramdam. Sakaling may maramdaman kayong kakaiba, ipaalam nyo kaagad sa akin." Inihatid ni Lolo Igme ang apat doon mismo sa kanilang bahay. Nangangamba ang matanda na maaaring susundan sila ng engkanto lalo na't natunghayan nila ang pagbubukas ng portal doon sa bukana ng bukal. Kinausap ni Lolo Igme si Richard at nagabiling na mahalagang bagay bago umalis. "Richard, bago kumagat ang dilim, huwag mong kalimutan na magpausok at ilagay mo sa ningas ang kinalap kong mga dahon." Habilin pa ng matandang albularyo kay Richard. "Makakaasa ka, Mang Igme, na gagawin ko ang bilin mo mamaya." Paninigurado nito sa albularyo. "Isa pa, Richard, talasan mo ang iyong pakiramdam. Sakaling may maramdaman ka o mapapansin na kakaiba sa mga anak mo, huwag ka nang magsayang ng oras. Abisuhan mo na ako kaagad. Biyernes Santo na bukas. Malakas ang nararamdaman ko na presensya ng engkantong Banwaanon sa paligid." Paalala pa ni Lolo Igme. "Salamat sa pag-aalala mo, Tata Igme." Pasasalamat naman ni Richard sa matanda. Nagpaalam na si Lolo Igme dahil marami pa umano itong gagawin bilang paghahanda sa nalalapit na pagsapit ng Biyernes Santo. Mahalagang araw yon sa tulad niya na isang albularyo. Labis naman ang pag-aalala ni Myra sa kalagayan ni Charis na nobya ng kanyang anak. Hindi pa makausap ito ng maayos at halata ang pagkabalisa ng dalaga. Pinapalakas ni Myra ang kanyang kalooban na magiging maayos din ang lahat. Si Richard naman ay inuusisa si Cyril sa buong kaganapan doon sa daan malapit sa bukal.
Hindi niya naman ito maaaring sisihin dahil ramdam na ramdam niya ang pag-aalala nito sa kanyang nobya. Tay, natatakot ako para kay Charis. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang niya kapag may nangyari sa kanyang masama sa poder natin? Pinagsisihan ko na kung bakit pa ako pumayag na sumunod siya dito. Nag-aalalang sambit ni Cyril. Wala namang may gusto kuya nang nangyari. Ako mismo hindi ko inakala na posible pala na maganap iyon kahit natirek yung araw. Pahayag naman ni Carlo. Yun nga ang pinagtataka ko. Ito ang unang pagkakataon na naganap ang ganoon sa dakong tirek ang araw. Nagtatakang pahayag ni Richard. May ibig sabihin kaya tay kung bakit naranasan namin ang ganito sa ibang oras? Tanong naman ni Cyril sa ama. Hindi ko masasabi anak. Bantayan mo lang si Charis. Sakaling may maramdaman ka na kakaiba mamaya ay agad mong ipaalam sa amin. Higit sa lahat ay ikaw ang nakakakilala sa nobya mo. Ikaw ang nakakaalam sakaling may pagbabago sa kanyang kilos. Paalala pa ni Richard sa kanyang anak. Nanumbalik ang sigla ni Charis at nagagawa na niya makipag-usap ng maayos sa magulang at kapatid ni Cyril. Kahit papaano ay nabawasan ng nararamdamang pag-aalala ni Cyril sa kanyang nobya. Ibinigay ni Charis ang kanyang pasalubong sa pamilya ni Cyril. Magkasabay silang dumulog sa hapagkainan para pagsaluhan ang kanilang inihanda sa pagdating ni Charis sa kanilang pamamahay. Pagkatapos kumain ay pumasok na ang magkasintahan sa kanilang bagong gawa na silid. Nagbiro pa si Richard sa kanyang anak bago ang mga itong pumasok sa kanilang silid. Anak, dahan-dahan lang baka bumigay ang ikalawang papag ng ating bahay. Pabirong saad pa ni Richard sa kanyang panganay. Ako ang bahala tay, madaan naman sa dahan-dahan lahat Natatawang sagot naman ni Cyril sa ama. Siniko ni Myra ang mister dahilan para dumaing ito ng sakit. Napatili pa ito nang bumao ng kuko ng kanyang asawa sa kanyang tagiliran. Nagalit si Myra dahil nagagawa pa umano ni Richard na magbiro sa kabila ng nakakatakot na naranasan ng kanilang mga anak. Ikaw talaga Myra, pati ba naman pagbibiruan namin ni Cyril papatulan mo pa? Hayaan mo na si nanay tay, nagpaparamdam lang yan na hindi mo na siya kasi nilalambing Natatawang sabat naman ni Carlo sa magulang. Diyan na nga kayong mag-ama, manang-mana ng mga anak mo sa iyo. Pati ang katarantaduhan may kuwang-kuwa nilang tatlo. Sermon ng ginang sa mag-ama. Nananahimik ako dito pati ako nadadamay dyan Reklamo naman ni Michael sa kanilang ina. Nagdawanan na lamang ang mag-aama habang nakasimangot na tumalikod si Myra sa kanila. Pagkagat ng dilim ay sinunod ni Richard ang habilin ni Lolo Igme. Nagpausok siya sa paligid ng kanilang bahay. Mabisa umanong pangontra iyon para maitaboy ang masasamang elemento na nakapaligid sa kanilang bahay. Simulang dumulog si Charis sa pagkainan para kumain ng hapunan ay napansin ni Cyril ang kanyang pananamlay. Hindi na halos nagalaw nito ang kanyang isinalin na pagkain sa plato ng nobya. Dumaing si Charis ng pagkahilo dahilan para mapatigil si Cyril sa pagkain. Agad niyang inalalayan ng nobya para makabalik na sa kanilang silid para makahiga. Hindi naman nawawala si Charis sa katinuan, kaya ipinalagay ni Cyril na epekto lamang iyon ng mahabang biyahe at dumagdag pa ang kanilang naranasan pauwi ng kanilang bahay. Habang lumalalim ang gabi ay nararamdaman ni Cyril ang paglabas ng init mula sa katawan ni Charis hanggang nagsimula na itong magkaroon ng lagnat. Doon na kinabahan si Cyril kaya agad niyang tinawag ang kanyang magulang. Nagmadali namang pumunta doon sina Richard at Myra para usisain ang kanilang anak. Agad na kinabahan si Myra nang ilapat niya ang kanyang palad sa noo ni Charis. Umaapoy na ito sa lagnat at makikita na nagdideliryo na ito sa taas ng lagnat. Paulit-ulit ang pagsambit nito ng pangalan ni Cyril. Malakas ang hinala ko na hindi pangkaraniwan ang karamdamang tumapo kay Charis. Maiiwan ka rito, Cyril. Bantayan mo ng maigi ang nobya mo. Magpapasama ako sa dalawang mong kapatid at susunduin namin si Tatay Igme. Saad naman ni Richard sa kanyang anak. Tay, pakibilisan na lang po. Kinakabahan ako sa nangyayari kay Charis Pagmamakaawa ni Cyril sa kanyang ama. Tumalilis ng pagtakbo ang mag-ama para sunduin si Lolo Igme. Umantong sa matinding kumbulusyon ng lagnat ni Charis. Naglulumpasay na ito sa kanyang higaan at paminsan-minsan itong umuupo at tumatangka ng lumabas. Mahal, naririnig mo ba ako? Ano ang nararamdaman mo? Bakit ka naglulumpasay na lumabas?
Saan ka pupunta, mahal? Pag-uusisa ni Cyril sa kanyang nobya. Napaupo si Cyril sa kanilang higaan ni Charis. Kinandong na niya ito at niyakap ng mahigpit para hindi ito makaalis. Nakatulala lamang si Charis habang nakapako ang kanyang tingin sa isang direksyon. Pagkalipas ng halos kalahating oras ay dumating na si Lolo Igme na hapong-hapo. Matindi ang usok na nagmumula sa bukal. Kanina pa ako nagmamatyag sa labas ng aking bahay. Dito pala papuntang engkantong Banwaanon na nahagip ng aking paningin. Paglalahad ni Lolo Igme. Lolo Igme, ano po bang nangyayari sa aking nobya? Pag-uusisa naman ito sa albularyo. Malinaw ang nakikita kong dahilan kung bakit nangyayari ito sa nobya mo, Cyril. Paliwanag ng albularyo. Ano ang nangyayari sa nobya ko, Lolo Igme? Lolo Igme, tulungan mo naman ang nobya ko. Pagmamakaawa nito sa matanda. Natipuhan ang kasintahan mo, Cyril, ng engkantong Banwaanon. Kasalukuyan siya ngayong nakakulong sa tagumpahagi ng bukal. Ang nararamdaman niya ngayon ay eksaktong kalagayan ng lugar na kanyang kinaroroonan. Paglalahad ni Lolo Igme. Anong ibig mong sabihin, Tatay Igme? Ang kasama natin ngayon na Charis ay isang huwad. Usisa pa ni Richard sa albularyo. Hindi ganon, Richard, kundi ang nakakasama nyo lang ngayon ay ang pisikal na katauhan ni Charis. Ang kanyang diwa at kaluluwa ay nakakulong sa bukal doon. Malakas ang hinala ko na kanina pang tinangay ng engkantong Banwaanon ng diwa at kaluluwa ng nobya ni Cyril. Pahayag ni Lolo Igme. Lo, gawin niyo po ang lahat para mabawi ang nobya ko sa engkantong Banwaanon na yon. Pagmamakaawa pa ni Cyril sa albularyo. Susubukan nating bawiin ang kaluluwa at diwa ni Charis sa mga engkantong Banwaanon. Sa mismong gabi na yon ay naglakbay ang mag-ama kasama si Lolo Igme papunta sa mismong bunganga ng bulkan ng Kanlaon. Ayon sa matandang albularyo na ang ilalim ng bukal ay karugtong mismo ng bunganga ng bulkan. Naiwan si Michael para samahan ang kanyang ina na kasalukuyang nagbabantay kay Charis. Ayon kay Lolo Igme na may nakikita siyang engkantong Banwaanon na pagala-gala sa mismong paligid ng kanilang bahay. Bago umalis ay naghabili ng babala si Lolo Igme sa mag-inang Myra at Michael. Michael, huwag na huwag mong titigilan ng pagpapausok dito sa loob ng bahay. Tatangayin nila ang katawan ni Charis para lubusang makuha na nila ito at tuluyang madala sa kanilang kaharian. Ikaw naman, Myra, ay tuloy-tuloy mo lamang ang haplasan ng langis ang katawan ni Myra para hindi magawa ng engkantong Banwaanon na mahawakan ng katawan nito. Porsigido ang engkantong Banwaanon na matangay ang katawan ng dalaga. Paalis na ang mag-ama at albularyo na makarinig sila ng malakas na ugong na nagmumula sa barko. Sa lugar kung saan naroon ang bukal ay biglang lumitaw ang liwanag na lubang nakakasilaw. Kinilabutan si Lolo Igme at gumuhit sa kanyang buka ang takot. Ano ba ito? Ang pagsubok na pinagdaraanan ng anak mo, Richard. Sa dami ng maaaring magkagusto sa nobya niya, ang mismong prinsipe pa mismo ng Banwaanon. Hindi ko may papangako ang kaligtasan ng nobya mo, Cyril. Pero gagawin ko ang lahat para maitawid pabalik ang kanyang diwa at kaluluwa. Pahayag ni Lolo Igme sa mag-ama. Prinsipe ng Banwaanon, Lolo Igme? Ibig mong sabihin na ang naririnig natin na busina ng barko ay lulan mismo ang prinsipe ng engkantong Banwaanon? Nababahalang saad ni Cyril. Oo, Cyril. Lulan ng barko ang delegado ng maharlikang engkanto na Banwaanon. Ang hinala ko sa kanilang dahilan sa pagtaong ay para sunduin si Charis para isama pabalik sa banal na syudad. Biyernes Santo ngayon at maaaring itinakda na mismong araw ngayon na may kasal ang prinsipe sa babaeng napupusuan nito. Pahayag ni Lolo Igme. May magagawa pa ba tayo, Lolo Igme, para mapigilan ang itinakda ng engkantong Banwaanon? Usisa ni Cyril. Bilisan natin na makarating sa paanan ng bulkan ng Kanlaon para maikabit ko ang harang para mahirapan ang engkantong Banwaanon na makalusot sa lagusan. Paglalahad pa ni Lolo Igme. Hindi alam ni Cyril ang kanyang gagawin. Punong-puno ng agam-agam, takot at pangamba na maaaring mawala sa kanya ng tuluyan ng nobya.
Hindi alintana ni Cyril ang matutulis na bato sa matarik na daanan papunta sa mismong bukana ng Bulkang Kanlaon. Pagdating nila doon ay agad na itinarak ni Lolo Igme ang kanyang gamit para maharangan umano ang portal. May inilibing din siyang mga itlog para umano masilyuhan ng daanan patawid sa banal na syudad ng mga maharlikang engkanto. Pagkatapos na may sagawa ni Lolo Igme ang ritual para maharangan ang lagusan na dinaanan ng engkantong Banwaanon, nagmadali silang umuwi para isagawa ang ritual na maaaring makahatak pabalik sa diwa at kaluluwa ni Charis na nakulong sa tagong bahagi ng bukal. Nauulinigan ko pa rin ang kalansing ng kadena na nagmumula sa bukal. Sakaling itaboy natin ang mga engkantong Banwaanon, Tate Igme, makakatulong ba ito para mabawi natin ang nobya ng aking anak? Usisa pa ni Richard sa matandang albularyo. Masyadong makapangyarihan ng kapisanan ng maharlikang engkanto. Maaari tayong mapahamak kapag ginawa natin yon. Isang kapangahasan ng ating gagawin. Natatakot ako na baka lalong mapasama kapag gumawa tayo ng marahas na hakbang. Wala ka na bang ibang paraang naiisip, Lolo Igme, para mailigtas natin si Charis? Napaisip ang matandang albularyo. Masinsinan niyang hinihimay ang kanyang kaalaman sa posibleng paraan para malusutan ang nakatakdang maganap. Ang engkantong Banwaanon ay likas na nabibigani sa tagalabas. Bihira lamang sa kanila ang nagkakagusto sa mismong kauri nila. Ang babaeng Banwaanon ay kalimitan na naikakasal sa ibang uri ng engkanto dahil karamihan sa kanilang kalalakihan ay nakakatagpo ng isang mortal. Sa pagkakaalam ni Lolo Igme na kalimitang nagkakagusto ang isang lalaking Banwaanon sa babaeng mortal na hindi pa naikakasal, maaaring makatulong iyon na maisalba ni Lolo Igme ang buhay ni Charis. Richard, ngayon din, bumaba ka sa bayan at pagsikapan mo na madala dito ang pari na maaaring mag-organisa ng kasal. Naniniwala ako na lulubayan ng engkantong Banwaanon ng nobya ni Cyril kapag naikasal na silang dalawa. Ngayon din, Tate Igme, pagsisikapan ko na makaiskapo para makababa sa kapatagan. Sana pumayag ang pari na sumama sa akin paakyat dito ng bundok. Positibong pahayag ni Richard. Sasamahan kita, Tay. Magiging kampante ako kapag kasama ka. Suwestyon naman ni Carlos sa ama. Kung gayon, anak, tayo na. Doon tayo dumaan sa kabilang daanan para maiwasan nating mapadako malapit sa bukal kung saan nakadaong ang barko na sinasakyan ng mga engkanto. Tay, mag-iingat kayo ni Carlo. Sana'y magawa niyong mapagtagumpayan na madala dito pabalik ang pari na nakakasakop sa ating parokya. Puno ng pag-asang pahayag ni Cyril sa ama. Nagmadaling makauwi sina Cyril at Lolo Igme. Palapit pa lamang silang dalaway na uulinigan na nila ang sigaw ni Myra na halatang nahihirapan. Napatakbo si Cyril papasok sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok ni Cyril ay bumungad na sa kanyang mukha ng kanyang ina. Tagaktak ng pawis ang katawan nito habang pinipigilan si Charis na lumabas ng bahay. Si Michael naman ay hindi makaalis sa ginagawa niyang ningas dahil may kung anong puwersang pumipigil para lumikha ng usok ang kanyang ginagawang apoy. Cyril, kailangan ko ng 3 itlog ng manok. Mas maigi kapag nalimliman na ng inahin ng ilang araw. Hanapin mo ang pulbura sa lalagyan ng aking gamit. Makikipagtuos ako sa engkantong Banwaanon. Ginagamit ng mga engkanto ang diwa ni Charis para magkusaan ng pisikal na katawan nito na lumapit sa kanila. Nagmamadali si Cyril na makuha ang hinihingi ni Lolo Igme. Ipinatong ng matanda ang 3 itlog sa gitnang bahagi ng ulo ni Charis at umusal dito ng dasal. Iba't ibang dasal na ibinubulong niya sa ulunan ng dalaga. Hinaplas ni Lolo Igme ng pulbura ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Charis. May sinukpit pa siyang mga tuyong dahon sa katawan ng dalaga. Pinasutan niya rin ito ng medalyon na gawa sa purong tanso. Nakahinga ng pansamantala si Cyril nang sa wakas ay kumalma na si Charis sa pagwawala. Tinalian ni Lolo Igme ng pulang tela ang kamay at paa ni Charis. Mabuti umano yun para malaman nila kung tinangay na ng mga engkantong Banwaanon ng dalaga. Pagkatapos gamitin ni Lolo Igme ang 3 itlog, ay agad niya itong ibinigay kay Cyril para ipabaon sa harap ng pangunahing pasukan ng kanilang bahay. Mahihirapan ang engkantong Banwaanon na makapasok dito. Kailangan na magkaroon pa tayo ng karagdagang oras. Malayo ang kapatagan mula sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Ilang oras pa ang kanilang bubunuin bago makabalik.
Kailangan na bago lumipas ang Biyernes Santo ay makarating na sina Richard. Magiging pahirapan na para sa atin na mabawi si Charis kapag nabigo silang makarating sa tamang oras. Pahayag ni Lolo Igme. Anong ibig mong sabihin, Lolo Igme? Pagkalipas ng Biyernes Santo ay maaaring hudyat na yon para lisanin ang engkantong Banuaano ng bukal. Magiging mahina na ang ikinabit ko na harang sa lagusan. Makakalusot na ang sinasakyang barko ng mga maharlikang engkanto. Natatakot ako sa Iril na tuluyan na makukulong ang diwa at kaluluwa ng nobya mo sa kailaliman ng bukal. Nababahalang saad pa ni Lolo Igme. Tuluyang mawawala sa akin si Charis, Lolo Igme. Oo, sa Iril. Iyon ang pinakamagandang paraan para may sakatuparan ng hangarin ng prinsipe ng Banuaanon. Sakaling mamatay ang katawang lupa ni Charis, ay magiging madali na ang pagkuha ng Banuaanon sa kanya. Magiging malaya na silang gawin na kalahi nila si Charis. Iyon ang karaniwang nagaganap sa mga mortal na nagugustuhan ng engkanto. Namatay ang kanilang katawang lupa pero patuloy silang nabubuhay sa banal na syudad ng mga ito. Kalahating oras na lamang bago sumapit ang 12:00 ng gabi, muling narinig ni Cyril at Lolo Igme ang pagdagundong ng lupa. Sumunod ang pag-ugong ng malakas na busina. Naulinigan din nila ang paghila ng kadena. Naghahanda ng maharlik ang engkanto na lisanin ng daungan doon sa kinaroroonan ng bukal. Nag-aalalang pahayag pa ng matandang albularyo. Kasalukuyang nahaharap sa matinding tensyon at umaapaw na nerbiyos si Cyril. Bigla siyang nabuhayan ng pag-asa nang marinig niya na paparating ang yabag. Halata ang kanilang pagmamadali na makarating kaagad. Mabuti, padre, at hindi ka tumanggi na sumama rito paakyat ng bundok. Ang buong akala ko'y tuluyan na maglalaho ang tanging pag-asa naming inaasahan. Pahayag ni Lolo Igme sa pari. Naaawa nga ako kay padre dahil naabala pa namin ang kanyang pagtulog. Sinuong niya ang matarik at delikado na daanan para lamang makasama namin. Nahihiyang pahayag pa ni Richard. Hanggat may nangangailangan ng tulong ko, hindi ko ipagkakait. Saan na bang ikakasal? Handa na akong magbigay ng basbas. Pahayag ng padre. Sige padre, maaari mo nang simulan ang seremonya. Kailangan na bago sumapit ang 12:00 ng gabi ay nasimulan mo na ang pagbibigay ng basbas sa 2 bata. Nagmamadaling sinimulan ni padre ang seremonya ng kasal. Inalalayan ni Lolo Igme at magulang ni Cyril si Charis para makatayo. Habang nagaganap ang kasalan ay lalong naging marahas ang naririnig nilang kalansingan ng mga bakal. Ganoon din ang ugong ng barko. Padre, huwag kang magpapatinag sa iyong naririnig. Gusto lang nilang mahadlangan ang ginagawa mong seremonya para hindi matuloy ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Pagpapatibay ng albularyo sa kalooban ng pari. Hindi nagpatinag ang pari sa kanyang naririnig hanggang matagumpay niyang may sagawang seremonya ng kasal. Pinilit ni Charis na makatugon sa sinasabi ng pari hanggang sa may sambit niya ang kataga na tinatanggap niya si Cyril na maging kabiyak niya. Sa mismong sandali na tagumpay na naisambit ni Charis sa mga kataga ng pagtanggap niya kay Cyril ay biglang nanumbalik ang kanyang wisyo. Nakakatayo na ito na hindi inaalalayan. Ipinagpatuloy ng pari ang seremonya hanggang marinig nilang ugong ng barko na tila palayo. Ipinagpatuloy ng pari ang seremonya at sinunod niya ang banal na misa pagkalipas ng 12:00 ng gabi. Umalis na ang barkong may lola ng engkantong Banuaanon. Nagparaya na ang prinsipe ng engkantong Banuaanon. Malaya na kayo, Cyril, at ng iyong asawa. Ganap na kayong mag-asawa dahil may basbas na kayo mula mismo sa alagad ng simbahan. Pahayag ni Lolo Igme. Walang pagsidlan na kasiyahan ni Cyril dahil sa wakas ay naisalba nila ang buhay ni Charis. Si Charis mismo ang nagpatotoo sa presensya ng engkantong Banuaanon sa bukal. Ayon sa kwento ni Charis, na ang mismong bukal ay isa umanong magarbo na daungan na gawa sa purong ginto. Marami umano ang nakakulong na mga kaluluwa sa ilalim ng bukal na gustong-gustong makalaya. Hindi na sila makaalis doon dahil wala na silang babalikan pang katawang lupa. Ang kanilang kahilingan na lamang ay makawala sa kulungan na makatawid sa kabilang buhay para matagpuan nila ang katahimikan. Makakaalis lang umano ang kaluluwa ng mga taong namatay sa bukal kapag nanumbalik ang sigla ng bukal na sinira ng mga taong pumupunta roon.
Simula noon ay tuluyang isinarado ang bukal. Gumawa ng paraan ng pamahalaang lokal para malagyan ng takip ang bukal para hindi na magambala ang mga nakatira doon. Nagsilbing mahalagang aral sa mga residente doon sa lugar ang nangyari kay Cyril at Charis. Iyon na ang huling pagkakataon na nakaapak sina Cyril at Charis sa lupain na sakop ng La Castellana na malapit sa paanan ng Bulkang Kanlaon. Naging masalimbuot ang kanilang karanasan sa engkantong Banwaanon na nakatira mismo sa bukana ng bulkan na nagsisilbing lagusan papasok sa kanilang banal na lungsod. Ang pangyayaring yun ay nagtulak kay Cyril para maghanap ng malilipatan sa ibang lugar hanggang napadpad ang kanyang pamilya sa Iloilo. Noong magkaroon ng oportunidad si Cyril na makalipat sa Iloilo ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Pagkalipat sa Iloilo ay muling pinakasalan ni Cyril si Charis. Ibinigay niya ang kasal na pangarap ng kanyang asawa. Napagtapos na ni Cyril ang kanyang dalawang kapatid at napatayuan na ng disenteng bahay ang kanyang magulang bago siya nagdesisyon na bumuo ng kanyang sariling pamilya. Ang buhay probinsya ay hindi nawala sa sistema ni Cyril. Iyon ang kanyang pahinga, isang paraiso para sa kanya ang probinsya kung saan ay malayo ang polusyon. Iyon ang dahilan kung bakit napadpad si Cyril sa Dumangas, Iloilo. Hanggang sa kasalukuyan ay masaya silang naninirahan sa lugar, kapiling ang kanilang mga supling na bunga ng kanilang pagmamahalan. Wala nang balita si Cyril sa dating baryo na sumubok ng kanyang katatagan. Ang mahalagang aral na natutunan ni Cyril sa pangyayaring yon na dapat ay pangalagaan natin ang kapaligiran. Hindi lamang tayo ang nilalang na umiiral sa mundo, kundi may kasama tayo na hindi nakikita ng ating ordinaryong mga mata. Nararapat na pahalagaan natin at igalang ang ating kapaligiran dahil kadugtong ito ng ating buhay at mga nilalang na umaasa rito. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.